Hanggang ngayon ang Hinebra ay nagpaplano pa rin at nag-i-strategize kung ano ang gagawin dito kay Justin Brownlee. At ang isa doon sa mga lumalabas ngayong balita ay baka ipahinga muna ng Barangay Hinebra ito si Brownlee sa Commissioner's Cup at kunin itong si Dwight Howard bilang kanilang sentro. Itong si Justin Brownlee, alam na natin kung ano ang nagawa niyan para sa Hinebra at sa Gilas Pilipinas, hindi matatawaran yan. Pero si Brownlee ngayon ay busy dito sa pag-prepare ng Gilas kontra New Zealand at Hong Kong. Kung isusunod pa natin dyan ito sa Commissioner's Cup, baka hindi na kayanin ni Brownlee. Baka sobrang pagod na yan. Plus, alam natin, 36 years old na. At kung napansin ninyo doon sa finals, palagi nang nagkaka-cramps itong si Brownlee dahil heavy minutes ang kanyang nilalaro. Ang isa pang problema kasi sa Commissioner's Cup, walang height limit. So, kahit fresh itong si Justin Brownlee, dehado Hinebra sa height dahil may injury pa si Isaac Go. Kung sakali si Dwight Howard ang kunin nila, maganda yan dahil sa dalawang bagay. Una, mapapahinga si Justin Brownlee. So, pagdating ng Governor's Cup next season, fresh na ito ulit. Pangalawa, itong si Dwight Howard, alam natin kung anong kalibreng player yan. Yes, hindi na siya yung batang Dwight Howard. Pero, kahit sa edad na niya yan, malakas pa rin ito. At ang hinahanap ng Hinebra ngayon ay isang tinatawag na rim protector, yung shot blocker at mahusay sa depensa. Pwedeng-pwede nilang magamit ngayon si Dwight Howard, for example, kay Junmar Fajardo. Kapag ginawa yan ng Barangay Hinebra, magkakaroon sila ng mas malaking tsansa na mag-score at mag-defend kontra dito sa iba't ibang koponan. At ito si Japet Aguilar, hindi na masyadong mapapagod sa depensa dito kay Junmar. Kaya sa tingin ko, pwedeng-pwede yan talaga para dito sa Barangay Hinebra. Itong si Dwight Howard, kung yung magugunita, sinubukan kunin niya ng Converge FiberXers. Pero nung bandang huli, nagsettle sa ibang import ang Converge. Kaya ngayon, pwedeng-pwede na makipag-negotiate ang Barangay Hinebra para dito kay Dwight Howard para makuha nila. At sa tingin ko, yan ang magiging advantage ng Barangay Hinebra kung makuha nga nila itong si Dwight Howard. At sa tingin ko, pwede naman itong Barangay Hinebra na gumawa ng paraan para sila ay magkaroon ng mas magandang balanced lineup para sa Commissioner's Cup. Kung nandiyan si Dwight Howard siya center, pwedeng power forward si Japet at magiging small forward si Jeremiah Gray. Pwedeng mag-alternate sa power forward si Japet at itong si Jamie Malonzo. Pwede ring small forward si Malonzo kapalitan ni Gray. Pagkatapos dun sa backcourt naman si Anisi, si Holt, si RJ at si Scottie Thompson. So, mas magiging maayos yung rotation ng Hinebra at hindi masyadong mababurn out sa mga minuto yung kanilang mga players. Kaya sa tingin ko, ito si Dwight Howard babagay dito sa sistema ng Barangay Hinebra kung sakasakalingan na makuha nila yan. Pagdating naman dito sa salary, sa tingin ko hindi magiging issue yan sa Hinebra dahil alam naman natin ang SMC ay galante yan sa pagbibigay ng mga salary. Ang kinakailangan na lang natin pag-isipan dito ay kung willing ba Hinebra na mag-take ng chance dito kay Howard. Dahil syempre, si Howard hindi pamilyar dito sa triangle offense na pinapairal ni Coach Tim Cone. Pero nakita naman natin maganda nilaro ni Dwight Howard nung nandun siya sa strong group. Kaya sa tingin ko madali yan makapag-adjust para dito sa Barangay Hinebra. Ang tanong na lamang ay kung ito kaya ay matutupad na dahil alam natin meron pang mga ibang teams na naghahanap ng import ngayon. Itong San Miguel hindi pa final yung negotiations nila kay Kenneth Farid at itong Reynolds San Elasto Painters wala pa ring import. So marami pang pwedeng mangyari dito. Ang maliwanag lang, itong Barangay Hinebra ngayon ay nagsasabihin nating seryoso dito sa gusto nilang gawin na makabawi sa Commissioner's Cup. At yung pagkuha nila kay Dwight Howard, yan ang first step para ito yung mangyari. At syempre, nabigyan din naman ng break itong si Justin Brownlee.